Isa pang question, Brada. I'm curious lang ako, no? Kasi di ba ginunaw na ng God ang Sodoma at saka Gomorrah. So there's no, wala na yung mga bakla, wala na yung mga tomboy. So parang nagtataka na ako na bakit sumibol? Bakit meron ulit ganun? Saan gis? Maaaring hindi lamang po sa Sodoma at Gomorrah yung Sa time. time na yun ng ano. Hindi rin po natin masasabi kung ano yung kung paano nade-develop yung ganung personality. Hindi ko po masasagot. Hindi naman dahil lang sa kung sino yung kasama mo sa community. Hindi lamang dahil yung tinuturo sa iyo, hindi yun yung kamag-anak o yung nasa school mo. Para sa, ano pa eh, malaga po yung dahilan kung bakit hindi dumadami yung bakla at tomboy eh. Hindi lang isang rason yung dahil yun yung nasa community mo, yun yung lagi mo kasama. Kasi kung yun ang babasihan natin, paano yung ibang mga lalaki o babae na laging kasama mga baklang kaibigan, ba't hindi naman sila nagiging bakla? So, I think hindi lang yun yung yung reason o yung dahilan kung bakit nagiging bakla o tomboy yung tao. Pero totoo yun. Parang sa environment of Alam mo sa tao who your friends are. That's beyond my may knowledge kung bakit gano'n. Pero siguro, Brad, sa point of view ko lang, no? Kung hindi mo mapigilan yung pagkabakla o pagkatomboy mo, siguro, hindi sa akin na naman. Kasi don't get into a relationship na wherein masama yun, di ba? Parang kontrolin mo na lang. Ang ano kasi ng bakla at bakla or yung pagiging mahalin na sinasabi ng Biblia, yung pag-date mo bilang asawa ng kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Hindi din na rin dahil malambot siya o what. May mga tao kasi hindi naman pinipiling mag-asawa. Ang pagiging bakla o yung kasalanan kasi, yung pagiging ano mo sa kapwa lalaki. Oo, kapwa mo lalaki o babae. Yun ang masama. Pero hindi yung ako malambot, ganyan, personality ko malambot, ayaw ko mag-asawa. Hindi yun, walang problema yun eh. Kundi yung masama, yung i-take mo siya as your asawa, na kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Paano kung nagsusuot siya ng damit pang babae pero hindi siya nag-asawa? Ano na? Paano kung nagsusuot siya ng damit pang babae pero hindi naman siya mag-aasawa? Wala siyang relasyon. Ayun din, yun nga sinasabi nilang Biblia yun eh. Pinapalitan mo yung natural na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi na inaayon sa gusto mo ng Diyos. Hindi na appropriate yun. Paano naman niya ang tulad niya? Ang asawang lalaki ay dapat umibig sa kanyang asawang babae. Ang tanong ko naman niya, may lalaki na nasindo. Lalaki ano? Nasindo. Yan ba ay patungkol lang sa mga Kristiyano o asihol? Sa ngayon na, ito tututong ano na yan. Ang asawang lalaki ay dapat umibig sa kanyang asawang babae. Okay. Kung yan ay nangyayari, ganun din ang babae, ay di ibig sabihin, nakakaunawa sila ng Biblia. Ang kaso marami ngayon ng loko eh. Ha? Lasinggo, pagdating, aanhin yun si babae, hindi masasagot si babae. Ay, ako baka hindi siya makapasok sa pamamahay. Ay, yun na sabi natin. Kaya merong kaya minsan, may mga na pattern ba yan? Yan ba ay para lang sa mga Kristiyano na nakakaunawa ng ganyan? Kasi marami na yung mga Hindi po. Napakahirap. Katuruan mo talaga yan sa isang katauhan na mag-asawa. Kaibigin niyo ang inyong asawa. At kung hindi nga, ayun ang magiging consequences. Mag-aaway kayo, magkakasakitan, hanggang sa dumating nga sa iiwanan talaga ng babae kasi kung sasaktan ko naman ng lalaki. Ganyan ba kung iibig na lalaki? Yan ang ko. Yun nga po ang problema. Yan nga mangyayari nga. Ang hirap. May mga tanong pa kung napakarami na marami akong example na nakita na yan. Kaya hindi pwede natin pag-usapan dito. Yan ang lagi ng Pero at least may overview, no? Mahirap yan. Mahirap na Noong magiging pangulo ng lalaki at yung
submit naman ng babae sa kanyang asawa. Isa Na pa ito yung yan, kung responsibilidad. ang lalaki ay napakabait, ay, under Bisaya, ika yan. Maging ano na naman. Kailangan naman talaga na ano, ako pa din, pwede silang magpatas. Ang tanong mo lang dyan, kung yan ay pinaano lang sa Christianismo, yung nakakaunawa. Pero yung hindi, mahihirapan ka. Mahihirapan ka dyan sa ano. Naturuan po yan sa tao. Wala namang Lalo pa yung ikaw ay Kristiyano, nakapag-asawa ka ng hindi maka-religion. Naku, mahihirapan ka. kaya yun ang payo. Kung mamimili tayo ng mapapangasawa, hindi sinasabi ng Nanatili Biblia. na lang ako ng ganyan. Kaya sabi kong ganyan, wag na. Sigurado. Pero alam mo, Brad, ano ko lang, point of view, totoo lang yung sabi ni Brother Jason na ang pagkapapra is acquired through, parang mostly through environment. Kasi meron po sa pinatiba na kung ayaw mo matukso, huwag kang pumunta sa lugar na matutukso ka. So kung ayaw mong maging bakla, so huwag kang sumama sa mga bakla. Parang gano'n lang sabi. Yun nga po, isa rin po Acquired. yun. Totoo naman yung sabi ni Brother Jason. Kasi meron Eh, yung bakla, yung nagpapakawalan. The fact na Ano mo influence ba na din. meron tayong ano doon sa ano? Di ba sinabi sa ano, ang lalaki ay magpakalalaki. Nakalagay naman sa Biblia eh. Meron tayong preacher na bakla na nag-ano eh. Ina-admit niya. na bakla siya. Bakla siya ay nakita niya ang katotohanan. Nangangarap siya. At saka sinasabi niya talaga na ako ay naging bakla. Catholic siya eh. O ay nakuha. Na ano niya yung hindi na siya gumagawa ng ano. Na napapag-aralan niya kung gusto. O. Kung may takot ka sa Diyos, maaano mo yan. Aral lang talaga sa Biblia. Kung ano lang po, maraming salamat po sa ating pagdanood, pag-inig. Saya nga po ay nakapag-palakas tayo sa isa't isa no, ng mga ganitong pag-aaral. At yun nga rin, mga narinig nating payo galing sa ating mga kapatid, mas maganda nga naman na kung ayaw natin magka-problema in the future, kung tayo ay mag-aasawa, kung tayo ay darating na sa pagdedesisyon ng mag-aasawa, pumili tayo ng taong binabanggit ng Biblia. Sa ganun, maging mga pamuhay tayo ng malaon sa buhay may asawa kung tayo darating din sa kanila. Maraming salamat. Mas pwede na po sa Ritos. Marami po sana akong nais bahagi bilang kasagutan sa tanong ni Sister Jenny. Idagdag na lang natin sa text now. Okay. Yung sagot din sa katanungan ni Sister Ellie, gusto ko din pong bigyan ng karagdagang paglilinaw kasi alas 9 na po. So, bakit nga daw dumadami? Parang kabuti, dumadami, no? Ang aking pong masasabi lang po doon, kumikilos po ang kasalanan sa sanlibutan. At ito'y pinapakita, okay, para sa satauhan na kung saan makita ng tao kung ano yung kasalanan at kung ano yung katotohanan ng turo ng Diyos. Ikaw na may isip, ikaw ang pipili kung ikaw ay sa Diyos o kung ikaw ay sa sanlibutan. Yung pong pagiging kabaklaan yan ay tama po, influensya yan ng environment. Kaya mag-ingat po kayo sa mga influencers na nasa TV, sa radyo, okay, na kung saan ay nagpapakita ng kanilang sariling opinyon at taliwas sa turo ng salita. Mahaba pong pag-uusap ito. Ngunit maging maingat po tayo sa bawat isa at gabayan natin yung may mga mahihinang pananampalataya kung ano ang itinuturo ng sanlibutan mali, iiwas po natin ang ating mga sarili, ang ating mga anak, bagkos
hilingin natin ang tulong at alalay ng gabay ng Espiritu kung ano ang tama natin